Sí, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos días con ustedes todo, mayong buntag kaninyong tanan. Good morning everyone at magandang umaga po sa inyong lahat. Sa muli po, ito si Kuya Carlo at kasama si Kuya Joas para po sa ating palatuntunang may kasama ka over 1116 DXAS. Basta Sabado no morning, alam na yan, ito yung programa natin, programa ng bayan. Hindi lamang to programa ng mga PWD, kundi programa nating lahat. Well, ayahan nyo munang batiin ko ang lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Mindanao, sa Basilan, sa Jolo, sa Tawi-Tawi at maging dito sa Zamboanga Peninsula. Buenos dias con ustedes todo. Assalamualaikum mga taymanghud ko. Ngayon, hayaan ko rin bumati ang ating kapatid, si Kuya Joas. Kuya Joas, bumati ka. Magandang morning mga kaibigan, araw na naman ng Sabado, araw natin ito. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpayan ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan? Ikaw pa, Kuya Carlo, nabanggit mo o nabati mo na lahat ng mga nakikinig sa atin sa radyo. Pero ako naman, batiin ko lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook Live. Kaway-kaway mga kaibigan, saan mang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao man yan, ay welcome na welcome ka sa ating programang May Kasama Ka. Kuya Carlo, kumusta na po kayo? Ikaw, nagkape ka na ba? Usually, yun yung bati mo sa akin eh. Tinatanong mo agad sa ako pag nagkakape na ako. Well, alam mo naman ako, pag tumatanda ka na rin pala, yung oras mo ay naiba na. Alam mo, 4:30 pa lang, 4 ng umaga, gising na ako at nagkape na ako. Excited na ako para sa ating programa. Ikaw, nagkape ka na ba? Yes, kuya, para may energy tayo ngayong araw na ito. Kaya naman, ako very excited ako kuya sa pag-uusapan natin. Alam mo ba kung ano yon? Ayun, ano yung pag-usapan natin, kapatid? Ito na nga kuya, part 2 ito ng ating napag-usapan noong nakaraang Sabado. Kaya naman ang title ng ating topic sa araw na ito ay Rising Beyond Brokenness. Ulitin natin mga kaibigan, Rising Beyond Brokenness. Kuya Carlo, ulitin ko ang tanong, na-broken ka na ba? Alam mo, ako wini-welcome ko talaga lahat ng panahon na kailangan ma-broken ka. Alam mo, mahirap, masakit, pero there are times ito yung avenue, ito yung way ng Lord for spiritual growth sa bawat isa. Kaya kapag yung para sa akin, pag sinabi mong broken, meron kang broken ka, hindi yan, kumbaga sa Bisaya pa, dili na gaba igsuon. Hindi yan merese, kundi ito ay isang avenue kung saan pwedeng ayusin ng Panginoon yung mga dapat ayusin sa buhay mo. Ikaw, na-broken ka na ba? O na-broken hearted ka na? Tingin ko kuya, lahat naman tayo dabadaan sa brokenness na yan, na broken hearted na rin naman ako. Pero andito tayo, patuloy tayong lumalaban, nagpapatuloy sa buhay. Pero Kuya Carlo, syempre ngayon ay buwan ng March, unang ere natin to sa buwan na ito. At meron tayong mga ipinagdiriwang tulad ng Women's Month. Pangalawa ay National Fire Protection Month. Mag-ingat po tayong lahat. At pangatlo, nung nakarang araw ay ipinagdiriwang din ang yung World Hearing Awareness. Alam niyo ba yun kuya, yung sa ating mga fellow hearing impaired individuals. Ayun. Sa mga kasama ko yan. Para sa amin yan, kapatid. At maging yung ito naman buwan na to ay kasama din yung awareness naman, yung yung Down syndrome. Cerebral palsy pala. Cerebral palsy
ano to? Meron silang term dyan eh. Ano to, yung awareness, more than just awareness. Itong buwan na ito din, ginagawa. Na meron ako mga, wow, brilliant talaga na mga utak na mga kapatid na nandun sila sa spectrum na yan ng ano to, ng cerebral palsy. Meron nga ako isang estudyante na tawag niya sa akin, Uncle, meron siyang naisulat, kapatid, libro. Na sabi niya sa akin, Sir, tulungan mo ako ma-publish to. Napakaganda. Well, siguro pwede ko yung i-share sa iyo yung testimony niya and kanyang yung manuscript bago niya ma-publish. So yun lang, Joas. Maraming salamat Kuya Carlo no, sa pagbabahagi ng ating information na iyan. Pero para magpatuloy na tayo Kuya sa ating pag-uusapan, nung nakaraan kasi nagkaroon tayo ng overview about brokenness. Pero ngayon naman, how are we going to handle brokenness? Paano ba natin yayakapin o paano tayo mag-rise above that sa ganyang sitwasyon? So Kuya Carlo, meron akong gustong simulan. Ito yung sabi dito. Handling brokenness doesn't mean that you have to pretend that you are okay. But handling brokenness is a choice to grow despite your shattered dreams. So ibig sabihin, yung pagyakap natin sa brokenness, hindi naman kailangan o hindi importante na mag-pretend tayo na okay tayo. Kasi tayo mga tao, I think fun tayo niyan eh. Yung we keep pretending na okay tayo but deep inside, we are not. But handling brokenness is a choice na kung saan, despite what is happening to us, no? Despite those negativities na nakapalibot sa atin, ay pinipili nating mag-grow. Pinipili nating makita yung positive side nito, o shall I say, mas pinipili natin maging better. Kasi 'di ba sabi ko nga noong nakaraang Sabado, brokenness is another avenue for breakthrough. So 'di ba? Hindi brokenness na pagkabagsak lamang, pero ito ay panimula o kumbaga another chance para tayo mag-bounce back sa buhay. Ayun Kuya Carlo ang ibig sabihin ng how are we going to handle brokenness? Yun, Kuya Carlo, may nais ka bang idagdag bago tayo magpatuloy? Yun nga, yung kanina na binanggit ko, itong sa Bible, kapatid, alam mo naman kasi bilang isang pastor, yun yung agad nire-refer ko yung Bible. Alam mo sa Bible, ang daming mga taong broken. Kahit na si King David, kung babasahin mo yung mga sa Book of Psalms, makita mo yung ino-open niya talaga yung mga nangyayari sa kanya, yung brokenness, maging sa kanyang psalms, yung kanyang mga poetry na sinare niya, makita mo talaga na ibabanggit niya talaga niya doon. Mararamdaman mo yung puso niya na broken siya. Again, hindi tayo dapat matakot o anuman. Tama yun, hindi tayo dapat pretend you're happy when you're blue. Hindi ganun, hindi okay. It's okay na aminin natin, walang problema doon. Dahil ito nga din ay hindi natin maintindihan during the time yung dumadaan ka dyan. Pero tingnan nga natin yun, yung sinabi mo na ito yung avenue, ito yung isang kaparaanan na kung saan napapaayos pa tayo. Mas lalo tayo nagiging mag-i-improve tayo. Kapag dumaan na talaga tayo, ma-breakthrough natin o di sabihin, mag-graduate tayo on that certain period of time na broken tayo. Joas, ituloy mo yung mga sinishare mo. Yes, Kuya Carlo, bago natin ibigay yung mga iilang puntos kung paano ba natin i-handle ang brokenness na ito or kung paano tayo mag-rise above beyond that brokenness, Kuya Carlo, gusto ko lang ipaalala sa lahat, pati na rin sa sarili ko, no, na brokenness is not a curse, but it is a course of redirection. Lagi nating bitbitin yon na yung pagkabagsak, yung pagkalagapak natin, yung sakit, yung hirap na pinagdadaanan natin, hindi siya sumpa. Pero ito ay panibagong daan lamang kung saan ba dapat tayo pumunta, kung saan ba tayo inihanda, or shall I say, kung saan ba dapat tayo itinadhana. Ayan, Kuya Carlo. So simulan natin, ano nga ba yung mga puntos para masimulan natin yung pagyakap o pag-handle ng tama sa pinagdadaanan natin? Number 1 is acknowledge the pain. Feel that you are hurting. Admit to yourself
na nasasaktan ka. Di ba yan yung number one natin sinabi kanina, na we people are fond of pretending. Pero ang totoo naman dapat talaga ay ipakita natin, ramdamin natin kung ano yung emosyon na pinagdadaanan natin. So halimbawa, broken ka sa relasyon na meron ka, broken ka financially, broken ka sa pag-aaral mo, sa negosyo, whatever aspect it is, admit, acknowledge that you are hurting. Kasi Kuya Carlo, base rin ito sa mga napanood, napakinggan ko, na the moment na hindi mo in-address yung iyong sitwasyon, yung emosyon na meron ka, mas lalo lang siyang nagiging komplikado. Kasi lagi lang natin siyang tinatakpan. For example, ito na lang. Halimbawa, ako po ay nasasaktan ako dahil meron akong pangarap na hindi na matutupad. So, instead of me acknowledging that I am hurting, gumagawa ako ng mga bagay which is not mali, hindi naman mali na i-divert mo yung attention mo doon. Pero, ang reality kasi, babalik ka pa rin doon na nasasaktan ka, nahihirapan ka. So, dapat natin i-acknowledge o i-admit that we are hurting. So, ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng sama ng loob or ng sakit, no? What are the things that makes you hurt? So, dapat alam din natin yun. Is it your, halimbawa, no, pinakamalapit na lang, disability. Yung disability ba na ito ay nagbibigay sa akin ng kumbaga nagiging ano yung tamang term dyan, Kuya Carlo? Am I hurting because of my disability? Dahil ako po, balikan natin, ilang years ago na when I was 16 or 15, nagsimula akong magkaroon ng sakit. Doon ko, syempre at first parang in denial ka, di ba? Parang hindi, okay lang. Pero as this passes by, habang tumatagal, nasasaktan ka kasi madami ka mga nakikita na dapat mong ginagawa. Yung mga bagay na dapat ikaw yon, hindi sila. So in short, Kuya Carlo, no, kailangan natin tanggapin, isipin na ay, yung pagkakaroon ng disability, alam ko, mahirapan ako, nasasaktan ako, naiinggit ako, kumbaga, madami akong frustration, kumbaga, na-depress ako, na-anxiety ako, and so on and so forth. I-admit natin yon kasi kailangan natin i-address yung root cause. Kasi, Kuya Carlo, di ba, parang sa mga sitwasyon na tinatapalan lang natin, hindi natin ina-address kung ano talaga yung main cause, mas lalo na siya nag-trigger. Kaya para sa akin, kailangan natin i-address agad yon, yung kung ano yung emosyon na meron tayo o pinagdadaanan natin. Yun, Kuya Carlo, ang aking number one point. Yung on my end naman, totoo yun. Bale, i-reinforce ko lang yung sinabi mo. At the very start, yung sinabi ko, kumbaga sa Bisaya pa, kapag yung dumaan ka dyan sa brokenness, sabi sa Bisaya, nagabaan na, yung parang gaba. Hindi yan, it's not a curse. Ang curse English, pero sa Bisaya, gaba. Hindi yun gaba, kapatid. Tama yung sinabi ni Jowas na aminin mo na lang, tanggapin mo na lang talaga. Hindi mo dapat itago yan. The more na nilalabas mo yan, mas nagkakaroon pa ng avenue na makatanggap ka ng assistance o ng tulong o ng comfort o yung merong magsusupport sa iyo along the way. So hindi mo dapat ikahiya. Kaya nga, the stronger people, sabi nila, pag malakas ka, tahimik ka lang, i-handle mo mag-isa. Hindi yun. Mas importante yun kapag yun, nagiging open ka, you show it to the public. Maging again, makita mo sa Bible, isang magandang halimbawa, yung sinabi sa Psalms 22. Yung very familiar to, maging si Jesus na na-quote niya to. Yung sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Narinig niya yun, parang pakiramdam niya yun, na parang iniwanan siya. So tayo, ganun din, let's just be open. Dahil kapag hindi ka magiging open nga, may tendency, kapatid, hindi magiging maganda ang desisyon mo. Kaya it's just okay to open up, accept it, tanggapin mo na dumadaan ka dyan. Lahat naman kasi tayo, meron tayong dinadaanan. Hindi pwede wala ka niyan. Dahil kung wala ka niyan, dapat wala ka na dito. Nasa heaven ka na o nasa 6 feet below the ground ka na. So again, yun. Ang dapat intindihin natin na ang brokenness is not a curse, dili na gaba, hindi ese maldad ka naton.
Pero ese un manera también que puede usar el Señor. No más lang kita tiene huya. Okay. Tuloy mo, Joas. As what I have mentioned earlier, Kuya Carlo, we have to acknowledge the pain. We have to feel it. We don't have to hide it. Pero ano nga ba yung mga nasa ilalim nung pag-acknowledge natin sa pinagdadaanan natin? So number one, meron dito sinasabi na you have to talk to someone. Minsan may mga taong kaya nilang sarilinin yung pinagdadaanan nila, pero may mga tao din na minsan tulad ko na kailangan ko siyang event out, no, sa kaibigan, kapamilya, sa magulang, kapatid. So very important yung meron tayong support system, lalo na sa mga kapwa natin, person with disability. Number one, recommended yan, na dapat strong, equipped, effective, yung strong foundation, or I mean the support system that you have. Kasi sila rin yung bubuhat sa'yo, sila rin yung susuporta sa'yo, o higit sa lahat, sila yung yayakap sa'yo sa mga panahong ikaw ay nalulugmok. Aside from talking to someone, na syempre dapat pinagkakatiwalaan mo, ha? At pangalawa, meron tayong tinatawag na you have to cry. No, kung anong emosyon na meron ka, pwede mong iiyak yan. Do not suppress your emotions kasi minsan nagiging toxin ng katawan yan eh. Mas lalo tayong nagkakaroon ng ibang sakit. Pero we have to cry it out. Kung gusto mong humagulgol, sige lang. Kung gusto mong isigaw, sige lang. Kasi it is how you feel the pain. It is how you embrace the things that you are going through at that moment. At pangatlo, Kuya Carlo, andyan naman siya. We can pray. 'Di ba? Minsan tayo helpless na, hopeless na. 'Di ba ang huli nating naiisip ay andyan pala siya. Nakikinig siya sa atin. So, huwag tayong mahiya. Huwag tayong kumbaga, huwag tayong mag-atubiling na manalangin kasi nandiyan lang din naman siya talaga, nakikinig sa atin, nakikita tayo, at alam niya yung pinagdadaanan nating lahat. At ito kuya pinakamaganda sa lahat. Sabi dito, look up. Look up. Sa mga panahong broken tayo, sa mga panahong nasa ilalim tayo, di ba, minsan nakakapagod na tumingin sa ilalim kasi parang, ito na naman ako, nasa ilalim pa rin. Parang ilang taon na nagdaan, hindi pa rin ako makapag-step forward, hindi ako makamove on. Pero, ang tingin kasi natin lagi, nasa ilalim o nasa gitna lang. Pero why don't we try to look up? Because sabi dito, God can turn your pain into purpose. Kaya ako, Kuya Carlo, no, it is something very personal. When I got sick, when I realized that all of this ay, kumbaga, hindi na may ibabalik sa kung ano ako dati. Siyempre masakit, mahirap, lalo na puno-puno ka ng pangarap, frustrated ka, dumaan ka rin sa depression, anxiety, kumbaga, sabihin natin na na-hit mo na yung pinaka rock bottom ng buhay mo, no? Meron pala akong series ng kwento na yan, kuya, sa aking vlog. I-share ko yan sa atin din sa mga susunod na panahon. Dito ko na-realize na itong pinagdadaanan ko, the pain that I have right now, it is God's way of telling me na ito yung purpose na meron ako. At first, ang hirap tanggapin. Ang hirap talaga isipin na yung pagkakaroon ng disability sa paningin ay ang dahilan para makita ko yung purpose. No, minsan, tao ka lang, nag-iisip ka, bakit sa ganitong paraan pa para malaman ko yung na hindi aksidente lahat na nangyaring ito. May rason kung bakit nangyari yan. May purpose sa mundong ito. Bakit I have to undergo such depressive things, no? Yung mga nakaka-depress, mga masakit na bagay, yung pagkakaroon mo ng disability sa paningin. But then, iniisip ko na lang na maybe my eyes are broken, no? Sira ang mata ko, I can't see clearly, but it is not a curse. It is just a course of redirecting na Joash, ito yung path na pupuntahan mo. Na Joash, gusto mo kumaliwa, pero sa puntong ito, I want you to turn right. O kaya, minsan sa buhay ko, I decide to, kumbaga, ito yung magawin ko. Pero, it is God telling me na ito pala yung kailangan mong gawin. So, ito pa kuya ha, idagdag ko na rin para sa mga nakikinig sa atin. Maybe what we are feeling right now is something so shallow. Sabi na, babaw naman na nararamdaman mo, parang yan lang naman. Pero sa atin, na dumaan sa ganitong pagsubok, kung gaano kababaw sa tingin ng iba, ganun kalalim yung pagyakap niya sa atin. Ganun kalawak yung gusto niyang mangyari sa buhay natin. If people sees you differently,
na may disability ka, na kumbaga impaired ka, hindi ka able, sa paningin naman niya, ikaw ang pinaka-perfect fit, perfect match para ipakita sa mundo na despite what and who you are, there's a shine. There's a light na magliliwanag para sa kanya at para sa iyo. Kaya Kuya Carlo, before we continue sa ating susunod na punto, gusto ko lang ipaalala ulit that your pain can be turned into a purpose if you just embrace yung pagkakaroon ng brokenness natin. Yan Kuya Well, Carlo. yung sa akin naman, yung kanina binanggit mo, kailangan lang tayo, it's okay to cry. Alam mo, ang akin, on the practical side, meron ako isang kaibigan, sabi niya, ang hirap umiyak dahil nakapalibot sa mga tao. Ito yung mga tao na to hindi nakakaintindi sa akin. Alam mo ginawa niya, sabi niya, naintindihan ko na pala, yung silencer pala yung towel. Kumuha siya ng yung makapal na towel niya. Pumunta siya sa CR, kapatid, tapos yung tinakpan niya ang kanyang mukha, tapos sumigaw ng sumigaw, umiyak siya ng umiyak. Tapos, pero walang sound dahil nakatakip yung mukha niya sa towel. And then pagkatapos niya, he cried and he prayed. He stayed so long sa CR, and then when he came out, alam niya, meron na siyang assurance. Parang nakabent out na siya personally sa sarili niya. And talagang alam niya na naisumbong niya na sabi niya sa Panginoon. And yun na yun. Nakita niya yung katulad mo nga, sabi mo, nakita niya na ito pala yung direksyon. Merong redirection ng Lord pagdating sa mga ganyan. And yun nga, sa mga kaibigan natin, huwag mahiya umiyak. Kung kailangan talagang walang makaalam na umiiyak ka, gawin, pero umiyak ka pa rin. Pero yun, yung i-muffled mo yung sound. Meron naman ako isang kaibigan, naghiram talaga siya ng bangka at nagpunta siya sa medyo malapit-lapit na sa dagat ba? Doon siya lang sumigaw siya. Tapos para matubos talaga yung kanya, tumalon siya sa bangka. Tapos sumisid siya ng sumisid. Pagkaahon niya uli, sabi niya, solved na, okay na ako. Saka siya bumalik. So yun lang, konting istorya, konting yung application, paano natin gagawin yun. Tuloy mo, Jowas. Another thing, Kuya Carlo, na gusto ko rin sabihin on how are we going to handle this kind of brokenness in our lives. Importante yung meron tayong heart of reflection. We have to reflect kung ano nga ba yung mga past mistakes na nagawa ko. Ano ba yung mga wrong decisions? Ano ba yung mga wrong actions na nagawa ko na naging dahilan para maging broken ako? Kasi, most often than not, mga kaibigan, it is easy for us to point fingers. Diba? Even I. Tao lang naman ako, minsan. Minsan nagkakamali. Minsan, kumbaga, nagiging selfish ka. So, madaling magturo na kasi dahil sa kanya to kaya naging ganito ako. Kasi nga dahil sa ginawa niya kaya naging ganyan ako. Pero, sa ilang taon ko na rin na kahit paano sabihin natin na sa sektor ng mga PWD, kahit paano nag-grow tayo, nag-mature naman tayo, that we also take accountability. The things that we did, the words that we uttered, those things that led us to be broken, dapat alam natin yon. Kasi Kuya Carlo, lagi naman natin sinasabi na brokenness is part ng buhay. Totoo naman yan. Pero may mga pagkakataon sa buhay na ang brokenness ay pinili mo. May mga brokenness na resulta ng mga desisyon mo. Sasabihin ng iba na okay lang, makapag-bounce back ka naman. Makaka-move on ka naman, makakaalis ka dyan sa pit of brokenness. Pero may mga iba na it took them a while, years, para makaalis sa pit of brokenness. That's why today, Kuya Carlo, gusto ko lang sabihin na being broken is not being weak. We are just human beings. Sometimes we are tempted. Sometimes we are, sabihin natin, we are judged. We are condemned. But whatever it is, kung ano man yung
naging dahilan o resulta ng ating mga ginawa noon, etong araw na ito, habang napapakinggan kami ni Kuya Carlo, it is just a reminder for us, kahit sa amin ni Kuya Carlo, na we can embrace not brokenness, but breakthrough. No? Kasi sa ating mga PWD, very tayo emotional. Siguro para sa akin, no? Tayo mga PWD minsan, we are too emotional, we are too sensitive. Ako, ganun kasi ako, Kuya Carlo. Emotional akong tao, sensitive ako. Pero, kahit ganoon yung nararamdaman ko, syempre, after that, nag-reflect naman din ako. Ay, eto, mali pala ako, overreaction pa. Nag-overreact pala ako. Ay, hindi ko pala nabigay yung best ko dito. Ay, ano pala, kailangan kong aminin na I'm not perfect. May mga bagay di pala ako matutunan. Kasi pag nalaman natin yon at niyakap natin yung ganung sistema, magiging blessing din tayo sa iba. Kasi Kuya Carlo, ayoko sabihin na ayoko lang laging sabihin sa mga nakikinig sa atin na dapat tayo lang ang bida. Acknowledge the pain, nasaktan ako lang. No. Dapat magkaroon din tayo ng pangunawa at pakiramdam para sa iba. Oo, tayo ang bida ng buhay natin. But sometimes, kailangan natin maging supporting actor para naman ang iba ay maging angat sa buhay. Kahit nasabihin natin tayo ay may pangangailangan, tayo yung na-broken, minsan kailangan natin mag-step down para naman magliwanag yung ibang tao. And that is our purpose in life. Ikaw, PWD ka, sa tingin ng iba, wala kang magagawa. Pero, I am humble. I have empathy. I have compassion. Doon pa lang, bilang PWD, panalo na tayo. Ayun, Kuya Carlo. Ang gusto ko lang ma-encourage yung mga tagapakinig sa atin na hindi lang tayo lagi ang bida, ha? Minsan supporting actor din tayo sa pelikula para naman ang iba ay maging anak. Yan, Kuya. Mas kwan din yung sinabi mong ganyan. It brings, kapag yung tanggap mo na at times you have to say, take the second leading star, hindi ka ang superstar, it also leads to maturity and ikaw yung nagiging channel of blessing. Tapos yung sinabi mo kanina, alam mo, parte din sa atin mga PWD, masyado tayong sensitibo. Yung ganun, yung sabi mo, madali tayong magtampo, sensitive tayo, nagsiself-pity agad tayo. Pero there are times yung kailangan natin ni-let go yan, para nga aminin na lang natin ay hindi ako nailagay dyan. Okay lang ako magsusupport. And yun makita mo na once you take that position in life, mas makita mo na yung sense of purpose and sense of direction ng life natin ay mas magiging meaningful sa atin kapag tanggap natin yung mga sinasabi mo. Joas. Grabe, Kuya Carlo, ang dami na natin napag-usapan, ang dami nating natutunan sa bawat isa. Sana ganun din ang mga nakikinig sa atin na naging inspired, encouraged sila sa araw na ito. Kaya naman, Kuya Carlo, ipagpapatuloy natin ang talakayan na ito, ang palatuntunang may kasama ka sa pagbabalik ng ating programa makalipas ng napakagandang awiting ito. Diyan lamang kayo, mga kaibigan. We will be right back. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.
Bakit ako ganito? May silbi ba ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka, dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kapansanan, ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka, dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, huwag magpatalo. Sa mga pagsubok, may nagmamahal sa'yo, at may pag-asa ka kay Kristo. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka. May kasama ka. Nagbabalik po ang programang May Kasama Ka dito po sa 1116 DXAS, your community radio. Sana po na-enjoy nyo yung awitin natin. Ano po, kami mahal namin yung awit na yon. Well, ang 1116 DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Ang FEBC po ay kasapi ng mga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at isa pong non-profit, non-commercial but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Kung kayo po gusto nyo po maging partner ng ating radio ministry,
pwede nyo lamang po i-scan ang QR code ng ating mga GCash at ang ating bank account para po sa inyong donasyon. At kung kayo po ay nakapag-donate na, mangyari po lamang i-notify kami sa text o sa ating message para po ma-acknowledge namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat po sa inyong partnership sa ating radio ministry. Well, Kuya Joas, napakaganda yung ating pinag-usapan kanina na yun nga, dapat makita na natin magandang ating pananaw as we look at on brokenness. Hindi natin dapat ikatakutan yan. Hindi natin yan iiwasan dahil talagang dumadating yan. Ituloy mo yung discussion natin, Kuya Joas. Kanina, Kuya Carlo, napag-usapan natin yung brokenness is not a curse. Brokenness is another way to bounce back or breakthrough. Ngayon naman, Kuya Carlo, gusto ko lang din i-highlight that brokenness is also a way of blessing. Di ba kanina sabi ko, hindi lang tayo ang bida. No, tayo ang broken, oo, pero kahit broken ka, pwede ka pa rin maging pagpapala sa iba. No, kahit broken tayo financially, broken tayo sa ating relationship, sa ating business, sa ating pang-araw-araw na buhay, still meron pa rin tayong pagkakataon, meron pa rin tayong paraan para maging blessing din sa ibang tao. Alam mo, Kuya Carlo, konting kwento lang, kahit ako po minsan, nararamdaman kong broken ako in all aspects. Kasi tao lang ako, no? It doesn't mean, guys, no, mga kaibigan, kung napapakinggan niyo po ako tuwing Sabado ay parang okay na yung buhay ko, ang saya-saya. Totoo naman, masaya po ako. Pero tulad niyo rin po, ay may mga pinagdadaanan din po ako bawat araw. But still, amidst all the brokenness that I experience, minsan gusto ko nang sumuko, totoo yan. Minsan gusto ko nang gumive up. Pero bumabalik ako sa purpose na meron po ako. At natutuwa ako. At ang joy ko po kasi ay ang makasama kayo tuwing Sabado. Totoo po yan, Kuya Carlo, no? From Mondays to Fridays, no? Kumbaga, puno-puno ka ng mga pinagdadaanan. Pero pagdating ng Sabado, I really look forward to it kasi ito yung joy na meron ako. Wala lang, naging emotional lang tayo, no? Pero totoo po yan, mga kaibigan. Kaya tuwing napapakinggan niyo po ng Sabado, talagang 100% ng aking pagkatao ay nandito. Although sabihin natin broken tayo. But still, yun pang isang example ng you can turn your brokenness into blessing, no? Kami ni Kuya Carlo, meron kami hinaharap bawat araw, pero pagdating ng Sabado, we become blessings sa inyong mga tagapakinig. Ayan, Kuya Carlo, ang gusto ko lang i-emphasize. Ngayon, move forward na tayo dahil ilan na lang minuto na iiwan sa atin. Sabi dito, brokenness can what? Ano ba ang magiging benefit ng brokenness na yan sa buhay natin, no? Jowash, Kuya Carlo, meron ba akong makukuha sa brokenness na yan? Panabasag yung pinggan, magagamit ko pa ba? Pag nabasag ba yung pangarap ko, may mangyayari pa ba? O sabihin natin, pagwasak, lagapak, bagsak ang buhay ko, may magagawa pa ba ako? Meron, kaibigan. Ano ba yun, Kuya Jowash? Excited ako malaman. Ito ka na nga. Number 1, ang brokenness na meron tayo, ito yung pinoproduce niya. We can build empathy. Ang ganda, di ba? We can build empathy. Yung dahil pinagdaanan Ano yung kapatid? Yes, Kuya. Define empathy. Okay, sa Tagalog o sa salitang Chabacano. Sige daw. Hala, ang empathy, Kuya Carlo, bigla akong na-hot seat dito Hindi ko alam ang Tagalog or Chabacano niya, pero ang empathy, Kuya, explain ko na lang. Ito yung nararamdaman mo o nilalagay mo yung sitwasyon nila sa sitwasyon mo. Yun ang pakiramdam ko ay mas tama, no? You build empathy or compassion towards another person. Yes, Kuya. Ang term na meron tayong narinig ay pity on you. Well, hindi, pag pity kasi parang naawa ka lang. Pero when you say, I empathize with you, ibig sabihin, ang ating Panginoon, He empathize with us. Sinamahan niya tayo, naintindihan niya, dahil nakipag-connect talaga siya. Nakipag-connect siya sa nararamdaman natin.
So kapag ikaw ay dumaan ka ng brokenness, naintindihan mo yung iba mga dumadaan na kumbaga ikaw graduate ka na, pwede mo na silang tulungan. Hindi ka nagmamayabang dahil nadaanan mo yan, pero alam mo kung ano yung paano nararamdaman nila dahil na-experience mo na. So yun yung nagkakaroon tayo ng empathy. Yan. Tama, Kuya Carlo. Pangalawa naman, na benefit ng brokenness ay strengthens resilience. No, tayo mga Pilipino, we are resilient, no? All over the world, kilala tayo bilang isang resilient na mga tao. Pero dito sa pinagdadaanan natin ngayon, mas lalo nitong pinagtitibay yung pagiging resilient natin. So kaibigan, anumang bagyo uno sa pagdaanan natin, alam na natin kung paano tumayo muli, alam natin kung paano bumangon, at alam din natin kung paano tumulong sa iba. Dahil nabuo natin, napalakas natin yung stamina, yung resistance natin against these challenges. Alam kong mahirap, pero magagawa rin natin yan. No? Alam kong hindi madali, pero kakayanin din natin yan. So number 1 is we build empathy. Next is we strengthen our resilience. And eto kuya yung pangatlo, pinaka-importante, it clarifies what matters. Nung dumaan ka sa pagsubok, kaibigan, 'di ba Kuya Carlo, no? Nung dumaan tayo sa pagsubok, dumaan tayo sa hamon ng buhay, dito natin na-realize ano ba ang mahalaga. The third benefit that we can get from being broken is there's a clarification of what really matters in life. The family, the relationship, your health, your personal peace of mind, the people around you. Dito nagkakaroon tayo ng realization na ano bang mas mahalaga? Yung nasa taas ako pero natapakan ko yung nasa ilalim ko? Ano bang mas mahalaga? Yung maganda ang buhay ko pero may iba na nagsasuffer? Ano ba ang mahalaga? Yung naging broken ako pero naging pagpapala pa rin ako sa iba? Ano ba yung mahalaga? Oo, PWD ako. Pero may pangarap, may disiplina, at meron akong pag-asa. O higit sa lahat, we can ask ourselves this question. What really matters most? Is it the wealth? Is it the fame? Is it the success? Or the simple things in life that makes us joyful, complete, and content? Tayo lamang ang makakasagot ng katanungan na yan. Dahil sa bawat araw na dumadaan tayo sa pagsubok, sa brokenness, that is also the perfect time for us to mold ourselves to become better. That's why people, I would like to emphasize na being broken is not just about healing ourselves, but it is about choosing to grow despite uncertainty, despite discomfort. Kasi 'di ba, pag tayo nahihirapan na, susuko na lang tayo. Pero may iba naman na habang nahihirapan, habang nasa ilalim, mas nag-aalab yung pag-asa nila that someday, one day, this broken man, this broken woman will once be again complete and show everybody the light that God gave me. And that is your purpose. Yun, Kuya Carlo, ang nais kong sabihin. And baka may nais ka idagdag bago tayo magtapos. Well, kanina, naalala ko yung sabi nyo, yung empathy, tapos resilience. Magtatanong pa sana ulit ako sa'yo, like, what is resilience? Pero kapatid, alam mo, totoo yan. Alam mo yung parang nadadalian tayo na magsabi tungkol dyan dahil nandun tayo sa sitwasyon ng mga PWD. Meron ako ang katulad mo ba, yung sa'yo, hindi naman kasi yan inborn. Hindi naman yung congenital sa'yo. Nangyari sa'yo, yung sighted ka talaga tapos biglang nawawala yung paningin mo. Yun, mas mahirap yun compared yung sa akin. Ako, nasanay na akong magbasa ng bunganga ng tao. Ito lang, katulad ngayon. Kailangan ko lang talagang isang quiet na lugar para marinig kita. Pero yung katulad mo, yun ang hirap mag-bounce back nun. Pero
once you stand at nabuo mo yun, kapatid, kahit hindi ka na magsalita, ikaw ay blessing na. Dito sa amin kapatid, sana pag makadalaw ka, meron dito isang department store na ang mga elevator operator ay mga PWD. Alam ko lahat ng tao sumasakay doon, paglabas nila sa elevator, na-encourage sila. Kahit na sinasabi mo, sila nagtatrabaho lang, ginagawa lang nilang buhay nila, pero because of the brokenness that they have passed through at naging victorious sila sa buhay nila, kuha na yun, automatic na yun. It just radiates, it permeates, balik kumakalat na lang yan. Parang pabango ka na makita ka pa lang ng mga tao na-encourage na sila sa iyo. It's because you handle well yung brokenness na yan. Thank you, Kuya Carlo, for sharing that story sa amin. And Kuya Carlo, kailan ba ako pwede magbakasyon dyan? Ay nako, ikaw na lang ang naantay ko kapatid. Pag nandito ka, tatawagin natin ang lahat ng ating mga radio listener para magkipagkita sa iyo. Sige Kuya, gusto ko yan. Gusto ko silang ma-meet at gusto ko rin na makilala po sila. Kasi boses ko lang, mukha ko lang nakikita nila na napapakinggan. Pero malay mo, no, maging clown nila ako dyan. De, joke lang po. Pero kidding aside, I am really looking forward na makasama rin po kayong lahat. Kuya Carlo, bilang pagtatapos natin, may gusto lamang po akong ipaalala sa lahat. Ito Kuya Carlo, no? Mga kaibigan, gusto kong ito ang bitbitin natin sa buong araw na ito. Brokenness is not the end of your story. Ulitin ko po. Brokenness is not the end of your story. Sometimes it is the beginning of your becoming. You are not damaged goods, but you are a work in progress. Ulitin ko po mga kaibigan. Brokenness is not the end of your story. Sometimes it is the beginning of your becoming. Mga kaibigan, we are not damaged goods. We are just work in progress. And even in the little pieces, you are still valued, you are still worthy, and you are still loved. Yan po sana ang bitbitin natin sa araw na ito. Kaibigan, napakinggan niyo po kami ni Kuya Carlo, punong-puno ng inspirasyon, punong-puno ng hugot, punong-puno ng kwento, pero wag nating kalimutan na sa buwan ng Marso ay ipinagdiriwang natin ang National Women's Month. Kaya naman kaibigan, ang Tabayanan, tutukan niyo po ang aming susunod na programa sa darating na Sabado dahil meron kami magiging panauhin Kuya Carlo. Ibabahagi niya sa atin ang kanyang success story bilang isang social entrepreneur. Ayan Kuya Carlo, so excited ka na bang mapakinggan ang ating guest na yan? Ay oo, tapos fast forward pa nga ako Meron din tayong programa na kung saan ang ating mga kapatid na PWD, kung hinaganap kayo ay nagtatrabaho at gusto nyong magkaroon ng security pagdating ng pagtanda ninyo, kausap natin ang ating kapatid sa SSS. Sa susunod pa naman yon. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga guest natin na nagbibigay ng oras kasama natin, Kuya Jowas. Yes, Kuya Carlo, maraming salamat kaibigan sa inyong pagtutok at pakikinig sa ating programang May Kasama Ka. Ano man ang inyong mga pinagdadaanan, ano man ang brokenness na kwento yan, tandaan natin na at the end of the day ay magiging liwanag yan sa ibang tao at magiging liwanag din sa sarili mo. Kuya Carlo, before we finally end this program, I just want to invite everybody na kung gusto niyo po ng kausap, gusto niyo ng kakwentuhan, maaari niyo po akong i-message sa aking Facebook account or sa aking TikTok account. Hanapin niyo lamang po ang Kuya Jowas dyan sa ating TikTok. At yun, mag-usap tayo, no? Pero mga kaibigan, muli maraming salamat na kasama niyo po kami ni Kuya Carlos sa ngalan ng 1116 DXAS. At sa ngalan rin ng ating technical team, ako si Jowash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa.
Pinapakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Safety first. Aron malikayan ang sunog, ania ang mga butang nga hinumduman. Ayaw ibilin ang gidagkutan nga mga kandila